Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang Golden State Warriors sa isang team na inaabangan na gagawa ng galaw sa trade deadline. May mga rumors nga na target nila si DeMar DeRozan, subalit andun din nga ang balita ni Jake Fisher ng Bleacher Report na ang Warriors ay nais na ireserba ang kanilang mga draft picks and assets para sa trade involving Giannis Antetokounmpo. At target din umano ng Warriors na makuha si LeBron James mula sa free agency matapos ang season na ito, kung saan tapos na nga ang kontrata ni LeBron at malaya na itong makinig sa mga offers at lumipat sa ibang team. Well, kung ito nga talaga ang plano ng Warriors ay kailangan nila ng dalawang bakanting pwesto para kay Bronny at Thanasis. Bonus na nga ang dalawang to kung nais mong makuha si Giannis at LeBron. Tila ba package deal nga yan mga kaibigan? Ganun pa man, kung nais nga talaga ng Warriors na maging katotohanan nito ay very likely na kakailanganin nilang makumbinse si LeBron na tumanggap ng pay cut sa susunod niyang kontrata. Kaya naman isa nga ito sa mga inaasahan na magiging hadlang upang may sakatuparan ang pangarap ng Warriors na ipagsama sa isang team si Curry, Giannis at LeBron. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Karl Anthony Towns naman ay naging suki nga sa mga pasabit ni Joel Embiid sa naging tapatan ng Philadelphia 76ers at ng New York Knicks, ay naglaro lamang ang former number 1 pick Karl Anthony Towns ng 16 minutes kung saan nagtala lamang ito ng 10 points, 6 rebounds and 6 personal fouls on 2 of 4 shooting sa field. Habang ang former MVP Joel Embiid ay gumawa ng 38 points, 11 rebounds and 5 assists on 13 of 21 shooting sa field. 22 points and 6 assists din na naging ambag ni Tyrese Maxey. Si Kelly Oubre Jr. at BJ Edgecombe ay parehong gumawa ng 14 points. Ganun pa man ay nakuha pa din nga ng New York Knicks ang dikit na panalo sa score na 112-109. 31 points, 5 rebounds and 6 assists si Jalen Bronson, 23 points, 7 rebounds and 4 assists din si OG Anunoby, 12 points si Landry Shamet at 10 points, 13 rebounds and 7 assists all-around performance mula kay Josh Hart. Habang mapunta naman tayo kay Giannis Antetokounmpo, out nga mga kaibigan ng 2-time MVP sa darating na NBA All-Star Game sa dahilan na nagtamo ito ng isang non-contact injury sa kanyang calf. Out nga ang Greek superstar ng 4 hanggang 6 na linggo. Kung hindi nga ako nagkakamali ay ito ng pangatlo o ang ika-4 na beses na nagtamo siya ng isang non-contact injury sa kanyang calf area. Kaya naman natatakot nga mga fans na ang kasunod na nito ay ang isang devastating Achilles injury. At para sa isang player na katulad ni Giannis na hindi pa consistent ang jump shot at heavily reliant sa kanyang athleticism, ang magtamo ng injury sa Achilles ay isang bagay na magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang productivity sa loob ng court na magre-resulta sa pagbaba ng kanyang mga stats. At dito nga ay posibleng maging hesitant sila na magbayad pa ng malaking kontrata dito. Ang season na ito para sa Bucks ay walang duda na tapon na, lalo na't nasa labas na nga sila ng top 10 ng East at out pa si Giannis ng mahigit isang buwan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?